Sa nakaraan nating pagtalakay po ay nakita natin kung paanong iniwan ni Lucifer ang kanyang posisyon bilang tumatakip na kerubin sa langit at nangalap ng sarili niyang mga tagasunod para mag-umpisa ng isang malaking pag-aalsa sa Diyos. Ang ginawa niyang ito, mga kababayan, ay bunsod ng kanyang inggit kay Kristo at sa pagnanais niyang pantayan ang Diyos. Pero hindi nagtagumpay ang pag-aalsang ito ni Lucifer kasi ipinakulong ng Diyos lahat ng kanyang mga tagasunod hanggang sa naiwan siyang nag-iisa para iparealize sa kanya yung naging bunga ng kanyang pagtalikod. Pero alam nyo, imbis na magsisi itong si Lucifer, umalis siya sa kaharian ng Diyos, lumayas siya at sinubukan niyang ituloy yung rebellion niya dito sa lupa. At dito sa lupa is nagtagumpay si Lucifer na talunin si Adan. Kasi si Adan po yung naging katiwala ng Diyos nung mga panahon na yon. At dahil sa pagbagsak ni Adan, dulot ng kanyang pagkakasala, naging alipin ni Satanas si Adan. Pati yung mundong ipinagkatiwala sa kanya, naging alipin din. So ito yung naging dahilan kung bakit ang mundo ay napasa kamay ng Diablo. So kung nais ninyong mapanood yung naging pagtalakay natin about dyan sa rebellion ni Satanas, pwede nyo pong i-check yung video na pinamagatang ang pinanggalingan ni Satanas. Nasa description box po ang link, mga kababayan. So, sa videong ito po ay tatalakayan naman natin kung ano ang mga sumunod na hakbang ni Satanas matapos niyang masakop ang mundo. Nakontento na ba siya dito o itinuloy pa rin niya yung naunsyaming pagrebelde sa langit? So, iyan po yung sasagutin natin sa pag-aaral na ito, mga kababayan. Alam nyo, bagaman itinayo ni Satanas ang kanyang trono dito sa lupa, mas pinili ni Satanas na gawing headquarters ang kalawakan. Ang ginawa niyang headquarters yung universe, yung kalawakan, yung space na nasa labas ng ating mundo. Ang sabi ni Apostol Pablo ganito, sa Efesos 6:12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So ayon kay Pablo, meron talagang mga hukbong espiritual, mga spirit beings na nasa himpapawid. Kung babasahin natin ito sa New American Standard Bible, ang sabi po dito, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Heavenly places, sabi ni Pablo. So, sa kalawakan ito, mga kababayan, kaya nga nung magkaroon si Juan ng vision dun sa isla ng Patmos, nung nandun siya sa isla ng Patmos, ang sabi niya dun sa vision, nakita niya si Satanas na nasa kalawakan. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Apokalipsis 12:3, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Sabi diyan, ang ibang tanda ay nakita sa langit. So, alam naman natin kung sino yung dragon na tinutukoy diyan Yan si Satanas. So nakita siya ni Juan sa langit, meaning sa kalawakan, hindi dun sa langit ng Diyos, mga kababayan, kundi doon sa heavenly realm or heavenly places kung saan siya nagtayo ng headquarters. At doon sa kalawakan na yon, kung saan nakita ni Juan yung dragon, alam nyo, nakakita rin siya ng iba pang nandun. Ano pa yung nakita ni Juan? Pakinggan ninyo dito sa 12:1 ng Apokalipsis, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin, at siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Nung nabasa to ng mga Catholic scholar, ang sabi nila ay si Mama Mary yan, sabi nila. Which is mali, mga kababayan, mali yun.
Hindi si Mama Mary yung tinutukoy dyan. Ang sabi dyan, isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Yan po ay tanda, mga kababayan. Meaning, that's a symbol. Hindi siya literal na babae para sabihin mong si Mama Mary yan. Ha? She is a woman that represent for something. Nakuha nyo, mga kababayan? Siya po ay isang babaeng galing sa langit. Isang tanda. Hindi siya galing sa lupa. Si Mama Mary galing sa lupa, di ba? Itong babaeng ito ay isang tanda na nasa langit. So, hindi lalapat ito kay Mama Mary gaya ng paniniwala ng mga Catholic scholar. So, nung lumitaw itong babaeng ito, narinig ni Satanas yung kanyang palahaw eh. Nagsisisigaw kasi sa sakit itong babaeng ito eh. Ha? At kaya naman siya nagsisisigaw sa sakit kasi manganganak na siya. So, buntis pala itong babaeng ito. At nung marinig ni Satanas yung kanyang pagsisisigaw, aba, nanlisik yung mga mata ni Satanas eh, nung makita niya yung babae, nanlisik yung mata ng dyablo. Kasi kilala ng dyablo kung sino yung babaeng yon. Kasi alam niyo naman, si Satanas, dati naman tagalangit yan eh. Dating kerubin yan eh. So kilala niya kung sino yung babaeng yon. At nung makita siya ni Satanas, alam niyo kinabahan si Satanas. Nanlisik yung mata niya, pero at the same time, kinabahan siya eh. Natakot si Satanas. Alam niyo kung bakit siya natakot? Kasi pag nanganak yung babaeng yon, katapusan na niya. Kasi yung anak ng babaeng yon ang papatay sa kanya. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia, Genesis 3:15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Meron palang sumpaan Diyos dun sa dragon, ano? Yung dragon, hindi pa siya dragon dati, ahas lang siya. Sabi, yung anak ng babae ang dudurog sa iyong ulo. Therefore, itong batang ito na ipapanganak ng babae ang papatay sa kanya. Yung dudurog ng kanyang ulo. So, naaalala ni Satanas yung sumpang yon, kaya natakot siya eh. So, habang nanghihina yung babae dahil nga manganganak siya, sinamantala ngayon ni Satanas yung pagkakataon. Lumapit siya dun sa babae para abangan yung paglabas ng bata. Kasi bigla niyang sasagpangin yung bata, yun ang gagawin ni Satanas eh. Kumbaga habang nagle-labor yung babae, nandun naman si Satanas nakanganga dun sa harapan ng babaeng manganganak na. Nung nabasa ko to, sabi ko, napakabastos naman talaga nito si Satanas. Oh. Biruin mo, nakanganga ka doon sa harapan ng babaeng manganganak, di ba? So, para mapigilan yung bata, dahil nga yung bata yung papatay sa kanya, kailangan lamunin niya agad yung bata na yon paglabas doon sa babae. Tanong, sino ba yung babaeng manganganak na? Si Mama Mary ba to, tulad ng pagkakaintindi ng mga Katoliko? O baka naman si Eva? Baka naman si Eva to kasi nandun si Eva nung sabihin ng Diyos kay Satanas na pag-aawayin kita at ang babae, siyang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Hindi rin po si Eva yan, mga kababayan. Bakit? Kasi ang nag-uusap dun sa Genesis, ang nag-uusap dun, dalawang espiritu. Yung Diyos na espiritu, kinakausap niya yung espiritong nandun sa ahas na dumaya kay Eva. So pareho silang espiritong nag-uusap, tama? At kung pareho silang espiritu, natural spiritual yung pinag-uusapan nila. So hindi si Eva yung tinutukoy ng Diyos na pag-aawayin kita at ang babae. Ang babaeng tinutukoy doon ay spiritual. Nakuha nyo, mga kababayan? So kung hindi si Maria at hindi rin si Eva, yung babaeng yon, sino yung babaeng nanggaling sa langit at manganganak dun sa batang dudurog sa ulo ni Satanas? Sino yan? So para masagot natin yan, maghanap tayo ngayon sa Biblia ng isang babae na nanggaling sa langit. Doon kasi siya sa langit, nakita ni Juan eh. So ito'y babaeng tagalangit. Tama? Alam nyo, may nakita ako, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo, Galatia 4:26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Sino daw yung ina ng mga sumasampalataya? Sabi ni Pablo, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin.
Babae ba siya? Of course, kaya nga ina eh. Tagasan siya? Taga-itaas, taga-langit siya. Kaya nga sabi ni Pablo, siya yung Jerusalem sa itaas. So may nakita ba tayong babaeng taga-langit? Meron. Yun po yung Jerusalem na nasa langit na ina ng mga Kristiyano. Bakit ina? Kasi yun yung ating inang bayan eh. Parang Pilipinas. Ang tawag natin sa Pilipinas, inang bayan, di ba? Kaya ang Pilipinas, sinisimbolo ng isang babae eh. Tama? So yung Jerusalem na nasa langit, nandoon yung ating pagkamamamayan. Nandoon yung citizenship ng mga banal. Kaya yung Jerusalem na nasa langit, yan ang ating inang bayan. Pakinggan ninyo yung sinasabi ni Pablo sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nakita niyo mga kababayan? Spiritual ang Jerusalem ng mga Kristiyano. Hindi literal na Jerusalem na ginegera ng Hamas ngayon. Sabi nung iba, yung Jerusalem daw na Diyos, yung Jerusalem na nasa Israel. No! Ginegera ng Hamas yun. Ang Jerusalem ng Diyos ay spiritual, nasa langit. At kung spiritual ang Jerusalem ng mga Kristiyano, hindi rin literal na Israel ang bayan ng Diyos. Tama? Yung iba sabi nila, yung pa rin daw Israel sa Middle East ang bayan ng Diyos, which is mali. Nalin lang kayo ng mga pastor nyo, mga dispensationalist. Mga dispensationalist ang nagtuturo niyan eh. Ano katunayan? Nanalin lang yung mga dispensationalist na naniniwala na ang bayan ng Diyos is yung literal na Jerusalem o Israel. Ito mga kababayan pag-aralan natin sandali. Alam nyo ba na yung Jerusalem na nasa langit, bumaba sa lupa yun? Bumaba sa lupa yun eh. Yung ina natin na sinasabi ni Pablo, bumaba sa lupa yun. Kaya kung mapapansin ninyo, nakita ni Satanas sa kalawakan yung babae. Kasi galing siya sa langit eh. Wala naman si Satanas dun sa langit ng Diyos eh. Nandito lang siya sa universe eh. Nasa kalawakan lang siya. So nakita niya dun sa kalawakan, nakita niya yung babae. Therefore, yung babae, ang direksyon niya is mula sa itaas pababa. Galing siya sa langit. So itong babaeng ito, papunta sa lupa. So nadaanan nung babae si Satanas sa kalawakan, kaya nakita sila eh. At nung manganak siya, sabi sa Apokalipsis, at tumakas ang babae sa ilang. Nagpunta yung babae dun sa disyerto. So mula sa langit, bumaba itong Jerusalem na ina ng mga sumasampalataya. Kaya nakarating siya dun sa disyerto eh. Tanong, paano siyang bumaba? Literal ba yung pagbaba niya? Hindi po mga kababayan. Alam nyo, bababa ang Jerusalem. Tama po yun. Mayroong literal na pagbaba ng Jerusalem sa langit. Pero magaganap yun after pa po ng 1,000 years na millennial reign. Hindi pa yan ngayon. So, tanong, paano bumaba spiritually yung Jerusalem sa itaas? Paano siya bumaba? Alam nyo kung paano siya bumaba? Sa pamamagitan ng ebanghelyo ng bagong tipan. Pakinggan ninyo, mga kababayan, ang sinasabi ni Pablo, 4:24 ng Galacia. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, at ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ano sabi ni Pablo? Meron daw dalawang babae. At itong dalawang babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay ginawa sa Sinai, dun sa Arabia. At ang isa namang babae ay ang Jerusalem na nasa itaas. So kung yung isang babae ay kumakatawan sa tipan na ginawa sa Sinai, sino naman yung isang babae? Kung sila'y dalawang tipan, lumalabas, yung isang babae is yun yung bagong tipan. Tama? So yung Jerusalem na nasa langit, bumaba sa lupa. Paano? Nung dumating sa lupa, yung bagong tipan, yung ebanghelyong ipinangangaral ni Kristo at ng mga apostol. Diyan po, bumaba yung babaeng nasa langit. At dun sa pamamagitan ng ebanghelyong yun,
ipinanganak ang mga sumasampalataya. Pakinggan ninyo, 1 Pedro 1:23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Nakita niyo mga kababayan? Kaya yung Jerusalem na nasa langit, yun po ang ating ina, hindi si Mama Mary. Ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo ng bagong tipan. Kaya ang mga sumasampalataya, tagalangit yan eh. Wala sa mundong ito ang pagkamamamayan nila tulad ng paniniwala ng mga, alam niyo, mga nagbabahay-bahay tuwing umaga. May mga nagbabahay-bahay tuwing umaga eh. At itong mga nagbabahay-bahay na to, ang pag-asa nila nasa lupa. Nasa lupa ang pag-asa nila, which is, hindi iyon ang itinuturo ng Biblia. Kaya itong Jerusalem na nasa langit, ang tunay na Jerusalem ng Diyos. Hindi yung nasa Middle East na ginigera ng Hamas. Nakita nyo? Sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, at ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. See? Kaya naligaw ang mga dispensationalist dito, mga kababayan. So, nung nakita ni Juan yung babae, ang paglalarawan niya dun sa babae is nakaapak sa buwan. At nadaramtan siya ng araw. Biruin niyo yung damit niya araw. At 12 bituin ang korona niya. So, paano ngayong nabagiging si Maria ito, mga kababayan? Nakadamit ng araw. Kung literal na babae ito, hindi pwede. Malulusaw ang katawan niya pag isinuot niya ang araw. Tama? Ano ba ibig sabihin nito, mga kababayan? Yung araw na yon na suot-suot ng babae ay walang iba kundi si Kristo. Yung karakter ni Kristo, suot-suot ng babae. Kasi sa Biblia, tinatawag na araw ng katwiran si Kristo eh. Ang tawag kay Kristo, Son of Righteousness. Pakinggan ninyo, Malakias 4:2. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo magsisilabas at magsisiluksok parang guya sa mga silungan. So, sino yung araw ng katwiran na yan? Yan si Kristo. Hula kasi ni Malakias yan tungkol kay Kristo eh. So, ano naman yung buwan na inaapakan ng babae? Yung buwan na yon, yun naman yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, nagsisilbing tanglaw yon sa gitna ng gabi o ng kadiliman. Tama? At yung 12 bituin, yun naman ang 12 apostol na isinugo para sa iglesia. Anong nangyari nung manganak yung babae? Nagtagumpay ba si Satanas na lamunin yung anak ng babae pagkapanganak niya? Hindi, mga kababayan. Nabigo si Satanas, nabigo yung dragon eh. Pakinggan ninyo, Apokalipsis 12:4. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghahagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya'y nanganak ng isang lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. So habang abala si Satanas sa pag-aabang dun sa bata, inihagis niya sa lupa yung 3 bahagi ng mga bituin sa langit. Itong 3 bahagi ng mga bituin na ito, yan po yung 1/3 ng mga anghel sa langit na nadaya ni Satanas. Kasi after na maagaw ni Satanas yung mundo sa kamay ni Adan, hindi naman siya tumigil dun sa panggugulo sa langit eh. Nagpatuloy pa rin si Satanas na magparoot pa rito sa langit. Pabalik-balik pa rin siya doon. In fact, alam nyo, naka-join pa nga si Satanas doon sa meeting ng mga anak ng Diyos eh. Kapag may meeting ang mga anak ng Diyos, sumasali pa rin si Satanas eh. Pakinggan ninyo, Job 1:6-7, isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon,
na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Nakita nyo mga kababayan? So nakaka-join pa rin siya doon. At dahil ikinulong ng Diyos yung mga unang anghel ni Satanas, na hindi tumigil si Satanas, nanghihikayat pa rin siya. At nakahikayat, alam nyo, nahikayat niya yung 1/3 ng mga anghel sa langit. Biruin nyo, napakarami nun. 1/3. Ganon kahusay ang dyablo, mga kababayan. Kahit, pansinin nyo, kahit alam ng mga anghel kung anong ginawa ng Diyos dun sa mga naunang converts ni Satanas, natukso pa rin sila. Natukso pa rin silang sumama kay Satanas kahit alam na nila yung ginawa ng Diyos dun sa mga naunang nahikayat ni Satanas na ipinakulong ng Diyos. So, anong klaseng hypnotismo at pagbe-brainwash ang ginawa ng diablo sa mga anghel? Matindi to, mga kababayan. Kaya hindi kataka-taka eh. Kung sinabi ni Kristo, baka pati mga hirang madaya eh. Kasi napakahusay talaga ng diablo pagdating sa pang-brainwash at pag-hypnotize eh. So, yung mga anghel na nahikayat niya, pinaghahagis niya sa lupa yon. Pinadala niya sa lupa para ipagpatuloy yung kanyang paghahari kasi naghahari na nga siya. Habang siya naman, hinihintay niya yung paglabas ng batang ipapanganak ng babae. So, ang focus niya is nandun sa bata. Kasi kung ikaw man si Satanas, dun talaga focus mo. Kasi yung batang yun ang tatapos sa buhay mo pag hindi mo inatupag yun. Pero nabigo si Satanas na lamunin yung bata, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag silang ng bata, parang kidlat sa bilis na may umagaw dun sa bata at agad-agad dinala sa Diyos. Dun mismo sa harap ng trono ng Diyos, dinala yung bata. Sa palagay niya, makukuha ni Satanas yun. Sa palagay niya, mahahabol pa niya yun. Di na. Nasa kamay na ng Diyos yun eh. Dinala ba naman sa trono ng Ama eh. Takot lang ni Satanas na habulin pa yun. So, hindi na niya makukuha yun, di ba? So, nung makita ng babae na dinala sa Diyos yung kanyang anak, ito namang babae, mabilis na nagtago sa disyerto. Nagpunta sa lupa, nagtago sa disyerto. At doon, nagtago siya ng 1,260 years, mga kababayan. So, tanong, sino yung bata? Kasi panigurado, nasagot na natin kung sino yung babae. Sino naman yung bata? Tandaan niyo, mga kababayan, baby pa to. Kakapanganak pa lang, bagong panganak pa lang ito. Baby pa siya nung inagaw siya papunta sa Diyos. Alam niyo kung sino yon? Yon ang iglesia nung nag-uumpisa pa lang. Yun po yung iglesia nung bagong tatag pa lang siya, bagong tatag pa lang siya ni Kristo. Pakinggan ninyo, kay Santiago 1:18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. See? Ano pa sabi ng apostol na si Pablo dito sa kanyang sulat? Sa Roma 16:20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo. So, sa madaling sabi, ang tinutukoy na binhi ng babae na dudurog dun sa ulo ng diablo is yung iglesia. So, kung iglesia yan, siyempre, hindi pwedeng hindi kasama si Kristo, tama? Kasi si Kristo ang founder eh. Siya nga founder nun eh. So, bahagi pa rin siya ng iglesia. Pakinggan ninyo, unang Korinto 15:23, datapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. So, si Kristo at yung mga kay Kristo. Si Kristo pangunahing bunga, yung mga kay Kristo, sabi ni Santiago, pangunahing bunga. So, sila yung tinutukoy na batang ipinanganak ng babae. Yung iglesia, as a baby, kakaumpisa pa lang. So, nung baby pa ang iglesia, nung kakasimula pa lang niya, gusto siyang lamunin ni Satanas. Gusto siyang patayin ni Satanas.
At ang unang-unang instrumento ni Satanas para patayin yung sanggol na yon is si Herodes. Pagsilang pa lang nung katawan ni Jesus, gusto agad siyang lamunin ni Satanas eh. Para nang sa gayon, syempre, pag napatay si Kristo, hindi matutuloy yung pagtatayo ng iglesia, tama? Para walang iglesia, kailangan yung founder pa lang mailigpit na. Si Herodes yung ginamit ni Satanas eh. Nakaligtas si Kristo sa kuko ni Herodes sa tulong ng mga batang paslit na pinagpapatay ni Herodes, yung mga batang 2 years old pababa na pinagpapatay ni Herodes. Kaya yung mga batang yun, mga ligtas yun eh. At nung baby pang iglesia, kakatayo pa lang, nung nag-uumpisa pa lang, sinicure agad ng Diyos yung iglesia. Binakuran agad ng Diyos. Pakinggan ninyo, yung sabi ni Jesus sa aklat ni Juan, Kapitulo 10, talatang 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. So yung nakita ni Juan na inagaw yung bata hanggang sa trono ng Diyos, ibig sabihin nun, baby pa lang ang iglesia, inangkin na siya ng Ama sa langit. Sinicure na siya ng Ama. Kaya ang iglesia kahit anong gawin dyan, hindi yan makukuha ng dyablo. Kasi may security ng Diyos yan eh. Bagaman namatay yung ibang miyembro, bagaman tumalikod yung ibang mga miyembro, meron pa rin matitira na tapat at totoong miyembro ng iglesia. Kaya hindi yan mauubos, di yan mawawala. Merong matitira dyan. Mali yung turo ng iglesia ni Kristo, ni Ginoong Manalo, na italikod daw lahat eh. Kaya walang natira eh. Di ba mali yun, mga kababayan? So, nung masecure ng Ama yung batang ipinanganak at yung kanyang ina is makapagtago sa disyerto, ito naman si Satanas, syempre galit na galit. Inagaw yung bata. Akala niya malalamon na niya, hindi niya nalamon eh. Ang bilis agawin eh. So, dahil sa inis, tinipon ni Satanas yung kanyang mga anghel. At nung tinipon niya, pinatawag niya lahat. Lumusob sila sa langit. At doon naganap yung digmaan sa langit. Nagkaroon ng gera sa langit. Pakinggan ninyo. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. So nagkaroon ng digmaan. Nakipaglaban ang mga anghel ng dyablo laban sa mga anghel ng Diyos sa pangunguna ng prinsipeng si Miguel. At syempre, mananalo ba naman si Satanas? Talo si Satanas, mga kababayan. Hindi ko alam kung paano eksaktong naganap yung gera na yun eh. Pasensya na po, no? Hindi ko alam talaga kung ano ba yon, kung paano bang ginanap yung gera na yon. Pero one thing is sure, spiritual na gera yon, mga kababayan. Hindi yun yung gera parang napapanood natin sa Encantadia na naglalaban na ng mga kapangyarihan. Hindi ganon, hindi po ganon. Spiritual po yung gera na yon. At doon sa gera na yon, natalo si Satanas. At ang sabi ng Biblia nung matalo siya, at hindi sila nanalo, ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ano sabi diyan, mga kababayan? Inihagis sila sa lupa. So diyan pa lang sila inihagis sa lupa. Sabi kasi, inihagis si Satanas sa lupa nung panahon ni Adan. Alam nyo, sa palagay ko, sa pagbabasa ko ng Biblia, parang illogical kasi yun eh. Parang, I think, very illogical na sabihin na si Satanas na dragon ay inihagis sa lupa sa panahon ni Adan. Bakit illogical? Kasi, sabi sa Biblia, napakabuti ng lupa nung creation period eh. Nung nilalang ng Diyos ang lupa, sabi sa Biblia, napakabuti. Kung ikaw ang Diyos, napakabuti ng lupa, tatapunan mo ng dragon? Ginawan mo ng bahay yung mga tao dahil mahal mo yung mga tao. Tapos dun sa ginawa mong bahay, tatapunan mo ng dragon? Diba? Parang very illogical naman yun, mga kababayan. So kailan naganap yung digmaan na yun? Naganap yun nung panahon na bagong tatag pa lang ang iglesia. Nung baby pa ang iglesia, nung inagaw siya sa langit, doon naganap yung gera na yon, mga kababayan. Nung mabuhay na maguli si Kristo sa mga patay,
nung na-resurrect siya, sabi niya kay Maria, wag mo muna akong hawakan, hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama eh. Nung umakyat si Kristo sa ama, doon naganap yung digmaan, mga kababayan. Ano katunayan na doon naganap yung digmaan na yan? Kasi, nung bumalik si Kristo dito sa lupa para magpaalam sa mga apostol, ano sabi ng Panginoong Jesus? Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, dahil dun sa pagkapako ni Kristo sa krus at doon sa pagkatalo ni Satanas dun sa digmaan, naibalik ulit kay Kristo yung pamamahala ng mundo. Siyempre, pag defeated ka, yung dominion mo, makukuha yan nung tumalo sa'yo, tama? Nung bumalik si Kristo after ng resurrection, sabi niya, ang lahat ng mga kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So meaning, wala na sa kamay ni Satanas ang kapamahalaan dito sa lupa, na kay Kristo na, tama? Ano katunayan? Na naganap yung digmaan na yun after ng resurrection. Pakinggan ninyo, sa Apokalipsis 12:10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon, dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Nakita nyo, mga kababayan? So after ng gerang ito, si Satanas hindi na ulit nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nung panahon ng lumang tipan, nung panahon ni Job, halimbawa, doon sa binasa natin kanina, nakaka-join pa si Satanas sa meeting ng mga anak ng Diyos eh. Pero after ng defeat niya doon sa gera, doon sa war, hindi na ulit siya nakabalik, mga kababayan. Nawalan na siya ng puwang sa langit. Sabi sa verse 8, at hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. So nawalan si Satanas sa sampuang sa langit eh. At tama lang din yung sinabi ni Kristo nung time na nangangaral pa siya. Ano sabi ng Panginoong Jesus? 12:31, ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito. Ngayon, ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. So sa panahon pa lang ni Kristo, sa panahon pa lang na kakaumpisa pa lang ng iglesia, si Satanas pinalayas na sa langit. Nakuha nyo? Kasi dun yung time na naganap yung digmaan eh. Nung si Kristo'y umakyat na sa langit eh, after ng pagkapako sa kanya sa krus. Ngayon, anong sumunod na nangyari after na maihagi si Satanas sa lupa, mga kababayan? After maihagi si Satanas sa lupa, ang sabi dito, at nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ngayon, hinanting ngayon ni Satanas yung babae. Sino yung babae? Yung ebanghelyo ng bagong tipan. Yung aral ni Kristo na nanganak sa ating mga Kristiyano. Nung itapong kasi si Satanas dito sa lupa, kasalukuyang ipinangangaral ang ebanghelyo sa mundo eh. Yung mga apostol, yung mga unang mangangaral ni Kristo, nangangaral ng tungkol sa ebanghelyo nung time na itapon si Satanas dito sa lupa, mga kababayan. So ginamit ni Satanas yung Imperyong Romano para i-exterminate ang mga apostol at yung mga mangangaral ng ebanghelyo para matigil ang pangangaral ng ebanghelyo. Tapos ano sumunod na nangyari? 12:14. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan, na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. So from the time of the apostle until the fall of Roman Empire, ipinangaral ang ebanghelyo at patuloy ang pagsuppress ng ebanghelyo. Pero nung time na bumagsak na yung Roman Empire, nawala na yung mga Roman emperors na nagpe-persecute doon sa mga unang Kristiyano, pumalit naman yung simbahang Katoliko sa pamumuno ng Papa sa Roma. Ang nangyari kasi dito, mga kababayan, nag-transform yung Roman Empire into a religious empire. Ang akala natin, nakakampi ni Kristo itong simbahang ito
Kasi nga, Kristiyano din daw sila. Hindi pala. Bakit? Kasi pinagbawal ng Papa ang Biblia. At ipinag-utos niya na bawal basahin ng Biblia, bawal ipangaral ang Biblia, kahit sino bawal. Kaya yung Ebanghelyo, ano nangyari? Tuluyang nawala yung Ebanghelyo. Bakit nawala? Kasi hindi lang pangangaral ang ipinagbawal. Pinagbawal mismo ng Papa yung pagmamay-ari at pagbabasa ng Biblia. Pakinggan ninyo, dito sa isang dokumentong Katoliko, actually mababasa nyo to sa Wikipedia. Madali lang mahanap ito. Sabi dito, Council of Toulouse 1228, Canon 14, we prohibit also that the laity, yung karaniwang tao, should be permitted to have the books of the Old and New Testaments. See? So bawal ang Biblia. Bawal magmay-ari ang isang karaniwang tao ng books of the Old and New Testament unless anyone from the motives of devotion should wish to have the Psalter or the breviary for divine offices or the hours of the Blessed Virgin. But we most strictly forbid their having any translation of this book. See? Sa Wikipedia, mababasa nyo lang yan, mga kababayan, under the article Censorship of the Bible. Kaya kung mapapansin nyo, mga paniniwala at tradisyon ng simbahan, wala sa Biblia. Kasi pinagbawal nila yan nun . So, yung Ebanghelyo, na natiling nakatago yan sa tao, bawal yan sa tao for 1,260 years. Yung 1,260 years, yan po ay katumbas ng sinasabing isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Paano nangyari? Isang panahon is equal to 1 year. Mga panahon is equal to 2 years. At kalahati ng isang panahon equals 1 or equals half a year. So that's 3.5 years. And 3.5 years is equivalent to 1,260 days. Tama? I-compute nyo, mga kababayan. And 1,260 prophetic days is equivalent to 1,260 years. Gaya ng lagi nating pinag-aaralan na 1 prophetic day is equal to 1 year. So for 1,260 years, bawal ipangaral ang Ebanghelyo. So yung pagtatago sa ilang, it symbolizes the disappearance of the gospel. Walang tamang turo o walang tamang Ebanghelyo na itinuturo sa mga tao nung panahon yan. Lahat imbento. Dahil yung tunay na Ebanghelyo nasa ilang. Yung babae tumakas sa ilang. So, ang Ebanghelyo nasa ilang. Ano ibig sabihin? Nasa mga lugar na liblib, kung saan malayo sa kabihasnan, kung saan nagtatago yung mga Kristiyanong ipinapapatay. And for 1,260 years, ganyan ang naging sitwasyon ng aral ni Kristo. Pasikret-sikretong itinuturo. Iniismagil pati Biblia. Nakuha nyo, mga kababayan? So, ano pa ginawa ng dyablo dun sa gospel ni Kristo? 12:15 ng Apokalipsis. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. Yung tubig na nanggaling dun sa bibig ni Satanas, yan po ay sumisimbolo sa mga kasinungalingan, sa mga maling aral, sa mga imbentong turo ni Satanas, sa mga aral ng demonyo. So binugahan niya yung babae ng tubig na galing sa bibig niya. Meaning, sinubukan ni Satanas na haluan ng mga kasinungalingan yung tunay na aral. He's trying to contaminate the truth. Kaya nung time na yon, bagaman ang simbahan ay nagpapakilalang kay Kristo daw, pero ang turo wala sa Biblia. Paano kontaminado? Hinaluan ni Satanas yung katotohanan . Kaya mali-mali ang turo sa mga tao . Contaminated yung aral. Labag sa aral ni Kristo. Pero nagpapakilala silang Kristiyano daw sila. Yung Papa, ang tawag pa nga sa sarili niya is Vicar of Christ . Diba? Pero tanong, tuluyan bang nakurap ang Ebanghelyo ni Kristo? Hindi. Pakinggan niyo, ano sabi sa Biblia? 12:16. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. Yung mga mangangaral ng Ebanghelyo, yung mga tunay na lingkod ni Kristo, nagtago sa mga bundok, sa mga kuweba, sa mga malalaking mga bato. Doon sila nagsipagkubli. Bakit? Kasi pinapapatay sila . Doon sila nag-gather dito sa mga lugar na ito. Dito sila nag-gather para sumamba sa Diyos,
para mag-worship service at mag-aral ng Biblia. So itong mga anyong lupang ito, itong mga kuweba, itong mga bitak na mga bato, itong mga bundok, itong mga kagubatan, itong mga anyong lupang ito ang tumulong para ma-preserve ang Ebanghelyo. Kaya sabi sa Biblia, at tinulungan ng lupa ang babae. Nakuha nyo? At ang pinaka-the best na naitulong ng lupa, alam nyo kung ano mga kababayan? Yung pagkakatuklas ng New World, yung kontinente ng Amerika. Kasi nung natuklasan ni Columbus ang Amerika, kasagsagan noon na ipinapapatay ng Roma yung mga mangangaral ng Biblia sa Europe. Kaya nung natuklasan ng Amerika, nagpumilit silang makalipat dun eh. Yung iba talagang nagbenta ng pag-aari. Talagang inubos yung kanilang kayamanan para lang sila makasakay sa barko na pupunta sa Amerika. Nakita nyo, nung natuklasan niya ni Columbus, nagdagsaan doon yung mga inuusig, yung mga pinapapatay sa Europe. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya, ang pinaka-the best na tulong ng lupa na i-offer niya sa babae is yung pagkakatuklas ng New World. Yung pagkakatuklas ng Amerika. Kaya kita nyo, ang Amerika ang naging pinakamalaking protestanteng bansa sa buong mundo. Kasi, nagsilipatan dyan yung mga nagprotesta sa kalupitan ng simbahang katoliko sa Europe. Nakuha nyo, mga kababayan? So ano pang nangyari? Nung nakita ng dragon na tinulungan ng lupa yung babae, ano ginawa ng dragon? Lalong nag-init si Satanas eh. Siyempre, lahat na lang ng ginawa niya, pumalpak eh. Pumalpak yung unang rebellion niya sa langit. Pumalpak yung pagbabantay niya doon sa bata. Pumalpak yung gera sa langit. Pumalpak pati yung pagbuga niya ng tubig doon sa babae kasi tinulungan ng lupa. So galit na galit ngayon tong Diablo. At dahil sa galit niya, ang pinuntirya niya ngayon is yung mga natitirang anak ng babae. Yung mga natitira, yung tinatawag na remnant o nalalabing binhi. Sino itong mga remnant na ito, mga kababayan? Sila po yung mga kapatid nung batang sanggol na ipinanganak na dinala sa langit. Kuya nila yon, kapatid nila yon. At alam nyo kung anong katangian nitong remnant na ito, mga kababayan? Basa, Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ano sabi sa Biblia? Sila daw yung mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ano ba yung patutuo ni Jesus? Pakinggan ninyo, 19 ng Apokalipsis, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patutuo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. Ano daw yung patutuo ni Jesus, mga kababayan? Yun daw espiritu ng propesiya. So, itong mga nalalabing binhi ng babae na pinagbabalingan ni Satanas ngayon, makikilala sila sa dalawang katangian. Tumutupad ng mga utos ng Diyos. So ang aral nito, obey the commandments, keep the commandments of God. At maliban doon, meron daw silang taglay na spirit of prophecy. Yan ngayon ang hanapin nyo, mga kababayan. Hindi ako nangangaral ng relihiyon. Wala akong ipinapangaral na relihiyon sa sarili ko, kundi kung ano lang yung nakasulat sa Biblia, kasi yun lang ang trabaho ko eh. Pero kung magtatanong kayo, kapatid, ano ba ang tunay na relihiyon sa panahong ito? Maraming nagtatanong sa akin yan eh. Yun po, yung mga nalalabing binhi ng babae. Yung remnant. Hanapin nyo yon at umanib kayo sa kanila. Again, ang katangian nila is tumutupad sila ng mga utos ng Diyos at may taglay na spirit of prophecy. Pag may relihiyon na nagtuturo na wala na daw utos, hindi na kailangan yung utos, inalis na yung utos, okay lang kahit hindi ka gumawa ng mabuti, hindi kailangan yon. Pananampalataya lang, okay ka na. Alam nyo, impostor yun. Wala sa katotohanan yun. Pag meron naman nagsabi, ay kami ikayong totoo. Tapos ang batayan is, kasi yung pangalan nila is nakasulat sa Biblia. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Hindi porke nakasulat yung pangalan sa Biblia, yun na. Kasi kahit sinong Poncio Pilato, pwedeng mamulot ng pangalan sa Biblia at mag-self-proclaim na sila. Tama? So, para di ka maligaw sa paghahanap, hanapin mo yung grupo
ng mga tao na inilalarawan sa Biblia. Sumusunod sa utos ng Diyos at may taglay na spirit of prophecy. Yan ang totoo at yan ang tinatarget na sirain ng dyablo ngayon. So, sa tingin ko mga kabayan, natapos natin tong chapter 12 ng Revelation. So hanggang dito na lang muna mga kababayan ang ating pag-aaral sa ating Revelation series. Sa susunod naman ay tatalakayin naman natin kung anong mangyayari sa kaunting panahon na ibinigay kay Satanas para maging palugit niya. After kasi ng palugit ni Satanas, binigyan kasi si Satanas ng palugit eh. Nung siya'y itapon, binigyan siya ng palugit na maikling panahon. So, after nung maikling panahon na yon, wawasakin na si Satanas. So, anong mangyayari doon sa maikling panahon na yun ni Satanas? Yan ang tatalakayan natin sa susunod na pag-aaral natin sa ating Revelation series. At kung gusto nyo pang mapag-aralan yung iba pang mga chapters ng Revelation na medyo nahihirapan kayong intindihin, nasa description box po ang serye ng ating pag-aaral sa Book of Revelation. So muli, maraming salamat sa Diyos at magandang araw po sa inyo.